Oh, magandang umaga sa lahat. Magandang tanghali. Magandang araw. Ngayon nagluluto tayo ng pinakbit. Yan, nakapasarap. Pinakbit. Pinakbit na may kunting karne at saka dilis. Yan. Yan yung lunch natin mamaya. Kinabuhi sa bukid. Muni among kinabuhi sa bukid. Muni ang best view sa among kinabuhi sa bukid. Kini ang gitawag na south view sa among bukid. And this is the west view sa among bukid. And this one is the north view. Ayan. Makita nyo mga kaibigan, mga kapuso. Ito yung chicken house namin. Chicken house. Dito yung 18 Rhode Island Red namin na mga chicken. Yan sila. At saka may 5 kami dito na dress. Anong tawag dito? Yung pang dress chicken. Kasi malapit na yung birthday ng pangalawa kong anak, si Dinah Valerie. Instead na bibili kami ng chicken, this chicken, ayan, ginawa namin, bumili kami ng chicks, ng broiler. Ngayon, isang buwan pa, parang nasa 1.5 kilos na sila. Lakas kumain. Ayan. At saka may 5 din kami dito na parang kabir. Yan. Umpisa lang namin ito. Yan. Ang buhay sa farm, medyo mahirap. Kailangan ng tiyaga, sipag, at saka pasensya. Yan mga kapatid. Okay, konting tour. Okay, tanghali ngayon dito sa farm. Ito yung apple guava plantation namin. Nasa 100 plus na puno na to. May itatanim pa kami dito na idadagdag. Dito namin itatanim. Yan, kita nyo dyan. Tour tayo. Ito yung sili namin. Daming bunga. Tingnan nyo. Daming bunga. Yan. Kaso na failure ng iba, namatay sa init. Yung problema kasi namin dito, walang irrigation kami dati. Pero by next week, install kami ng bagong irrigation galing Canada. Bigay ng isang sponsor namin. Nag-sponsor sa amin na nakita din na kailangan din tayo ng tulong. Tumulong sila. Yun ang kagandahan ng nasa serbisyo tayo ng Panginoon. Ginawa lang natin yung part natin. Yung blessing dumadarating. Ito yung plantation namin ng ampalaya. Yung ginawa natin dito, triple cropping in one area. Kaso medyo failure lang yung nangyari. Dapat pala before tinanim yung ampalaya,
nakatanim na yung watermelon. So, nangyari kasi parang nauna yung ampalaya ng 5 days, saka bago namin tinanim yung watermelon. Pero yun, kahit failure yun, naka-harvest din. So aabot siguro ng mga 100 siguro na watermelon yung ma-harvest namin dito. Ito yung pakwa namin, oh. Yan. Saka string beans yung sa gitna. Dalawang klaseng string beans kung tinanim namin. Yung green at saka dito sa kabila mayroon kaming purple. Yan, dito dadaan tayo dito sa loob ng, yan, yun, makita nyo yung mga purple na string beans. Pero na-discover ko, hindi siya mabinta. Mas mabinta yung green na string beans. Kaya we learn a lot dito sa farm. Okay? Saka mayroon talaga kami din kompetensya dito eh, tulad dito. Inatake ito ng injector. Yan. Medyo mababa dito kasi yung trailings namin. Okay, labas tayo. Okay. Yan yung palihan. Ito naman yung punta tayo sa ito yung ang tawag dito, papaya. So nasa 120 plus to na puno na papaya. Yan. Okay. Nakita nyo dyan, papaya yan hanggang doon sa kabila. Doon. Yun, nag-start na mulaklak. Yan, nakita nyo. Start na yung namulaklak yung papaya namin. Yan. Saka dito mayroon din kaming kunti. Kailangan pang linisan. Yung hindi pa namin nalinisan to. Mayroon kami dito dragon fruit. Ang tawag ng mga bata ay dragon fruit plus daw. Dragon fruits. Yun. Kailangan na linisan to. Dragon fruits. Mga nasa 2, 3, 4, 5. Nasa 11 stems yata. 11 full. Mayroong 2 o 3 na puno. Ito. Tingnan nyo. Ito yung dragon fruits. Halos kasabay din namin itong tinanim sa ampalaya at saka watermelon. Kasi ang nangyari dito, yung mga kasamahan ko sa church, nagsi-SP sila. Dito sila nagtanim ng watermelon. Kaso lang ang nangyari, konti lang ang yung nabuhay. Kasi putol yung mga ugat na tinanim. Yun. Hindi pinalo yung instruction na basain muna ng tubig bago kunin sa tray. Yung ginawa, kinuha sa seedling tray, hindi binasa ng tubig, yung ugat na iwan, patay yung watermelon. Yan. Ito yung ampalaya namin, kaka-harvest lang namin na 70 kilos. Oo. In 1 week, twice kami na-harvest, every Wednesday and Saturday. At saka yung string beans, kaka-harvest din namin ng mga 10 kilos. Yan, yung buhay namin dito sa bukid. Kapakasarap. Medyo maingay lang ngayon kasi maraming dumadaan na sasakyan kasi tag-harvest ng sugar cane. Yun yung anak ko na maganda na magbe-birthday this coming January 25. Sa kanya yung 5 na manok. Ito yung tanim din namin dito na ang tawag dito,
kalamansi. Okay, meron kami mga 17 marketed. Tinanim namin dito, yung bili namin tag 50 pesos. Okay. At saka ito yung tinatawag namin dito na kaluoy. Para siyang ang bango niya parang ito yung nilalagay sa dinuguan. Mabango. Ito yung mga kalamansi namin, bago lang tanim pero mayroon ng bunga. O, tingnan nyo. Close up. Yan. May mga bunga na yan. Siguro ito mga isang buwan pa lang. Kasi kaka-start ko ng farm in middle of last year, 2020. Mga June na rentahan namin itong lupa na to. Medyo mataas na siya, bulubundukin. Ito yung kakanda sa bulubundukin na farm. You can plant whole year round basta may supply ka ng tubig. Yung nasa patag naman, pagbaha patay din yung tanim mo. Sige, ito yung talong namin, eggplant. Yung variety nito is Fortuner. Nasa 100 plus lang din to na puno. So every week, twice a week nag-harvest din kami dito. Nasa mga 15 to 20 kilos per harvest. Nasa ayan. Saka ito naman, itong lugar na to, ito yung una naming ampalayaan. Baka-acquire ko ng lupa na to. Ang narintahan, bago namin ito narintahan para itong gubat eh. Ito yung una na trabaho ko kasi manumano lang yung trabaho. Okay, so yun ang buhay sa bukid. Okay, balikan natin yun, yung niluluto ko. Balikan natin. Kain tayo mamaya ng pinakbit. Fresh yun ha, galing sa farm. Yan. Ganda ng view dito. Yun, nakita yung daan. Yan yung barangay road. Yan ang kagandahan dito. Napit sa daan. Saka exercise. I lost yata 5 kilos. Start June until now. Yan. Woo! Ito yung bali-bali ko dito. Si Mark Florin. Ang maraming lupa. May maraming lupa sa Tanhay. Maraming lupa sa kamay. Si Mark, maraming lupa sa kamay. Ayan. Mabango na. Parang ulam na to. Nawala yung sabaw, Mark. Dagdagan mo, Mark. Dignig. Mick, yung hipon, Mick. Lagay natin, Mick. Okay. Yan, babalik tayo maya. Balik tayo maya. Ang nangyari, nasunog yung hindi nasunog, na overkit yung pinakbit. Okay lang. Sana na-enjoy yung video. See you next time.